What's up guys? Magandang araw po sa inyong lahat. Akong muli ito, si Jupiter's TV, ang inyong kaibigan sa negosyo. Ngayon, meron tayong topic na napakaganda at sharing, pagtuturo sa maliliit na negosyo. No? Ang ating topic ngayon ay meron bang karapatan si Jupiter's TV na magturo ng negosyo? Ang sagot po dyan guys ay meron. Lahat tayo ay may karapatan na mag-share, magbahagi sa ating mga karanasan. Lalong-lalo na wala namang batas na ipinagbawal na bawal kang magbahagi, bawal kang mag-share ng business sa iyong kapwa. No? Lahat tayo, hindi lang si Jupiter's TV, na ang may karapatan. Lahat tayo, kung ikaw, ang wala lang namang karapatan na magturo, yung walang napatunayan, no? Halimbawa, nagtuturo-turo ka ng negosyo dyan, wala ka naman, di ka naman successful. Sino ang makikinig sa'yo? Nagtuturo-turo ka, nagmo-motivate ka, pero ikaw, kahit isang tuka ka pa rin. Iyon yung mga walang karapatan yon. Pero kung ang nagtuturo, lalo na ako, nagtuturo ako na wag magbisyo, ang bisyo, wag haluan ng shabu, wag haluan ng sugal, wag haluan ng pambabae. Nagtuturo ako kasi ginagawa ko yung wag haluan, 'di ba? Hindi ko hinahaluan kaya may karapatan ako dahil hindi ko ginagawa. Pero pag nag-advise ako na wag haluan ng bisyo ang negosyo, pero ako pala tadtad sa bisyo, wala kang karapatan nun, guys. Lalo na yung nagtuturo ka ng negosyo, nagtuturo ka ng ganito ang pagninegosyo, ganyan ang pagninegosyo, wala ka namang napapatunayan sa buhay mo. Sino ang makikinig? Kaya ako nagpapakita, nagpiplex ako, ano ba ang mga naabot ko, ano ba ang napatunayan ko sa buhay para may karapatan tayo. Ang magbigay kasi na sa atin ng karapatan, guys, yung atin ding ginagawa, ating successful, ating naabot. No? Kung nagtuturo ako ng negosyo, nagtuturo ako dahil may napatunayan ako. Minsan yung iba nayayabangan, minsan yung iba ang bawat post ko may kahulugan. Hindi ako nagpo-post ng walang kahulugan. Halimbawa, sinasabi ko, ang bigas ko ganito, kinakain ko ay 500 ang kilo ng bigas. Yun naman po ay tinda ni Marvin Agustin, Adlay. Pinupost ko sa Facebook, no? Pinupost ko, ang bigas ko 500 ang kilo. Adlay rice. No, iba-iba ang presyo niyan eh. Merong mga malalaking butil pero iba ang lasa, medyo mapakla. Ang Adlay rice hindi po masarap. Yung 500 ang kilo yung kinakain ko, hindi po siya masarap. Pangit. Mas masarap yung white rice kasi ang importante lang doon na makukuha mo sa Adlay rice, parang gamot siya. Wala din siyang sugar. Zero sugar po siya. Ang nagtatanim noon yung Japan, yung Subanin tribe sa Mindanao, yun lang po ang Adlay rice. Mahal po yun. So maraming binabas tayo, maraming nayayabangan. Ang mga pagkain natin, piniplex ko, no? Pero ang ibig kong sabihin doon ay, kung hindi ako nagninegosyo, kung hindi ako nagbi-business, guys, maabot ko kaya, mabili kaya yon. Kaya ako nag-i-encourage na magnegosyo para ikaw, kung may karamdaman na katulad ko na diabetic, bawal ang di makabili ka nun, di ba? Ganon ang ibig sabihin. So yung mga makikitid ng utak dyan, mga makikitid ang utak, mga negatibo, yan? Walang asinso yan, walang yan, mga palamunin ng magulang nila yan. Alam ko kilala, mga ko yan, tinitingnan ko nga yung mga profile ng mga bashers, mga mga tambay sa kanto na mga palamunin sa magulang, hindi walang direksyon. Iyon yung mga nagko-comment ng babas, mga negatibo. Meron ding mga may kaya din na nag-comment ng babas, pero ang comment nila may halong bitter, no? Kasi ang tao merong mga pabida, merong ayaw nilang, hindi sila masaya na ang kanilang kapwa umasinso. Gusto nila sila lang ang umasinso, merong ganon. So iba-iba ang karakter ng tao, pero ang Jupiter's TV ay hindi ganon. Nagtuturo ng seryosong negosyo. Meron namang iba, bakit kung ikaw mayaman, bakit nagbablog ka pa? Siyempre,
Ano ang paraan para ako ay magtuturo? Saan? Ituro mo. Hindi ko bibidyo. Paano ko, ano ang isa-isahin ko, padalhan ko ng sulat yung mga tao. Wala tayong ibang paraan. Hindi ibig sabihin ay nagbablog o nagsishare, nagblog, ay hanap buhay mo na o kailangan. Yun palang ano ka na sarado na isip mo Sarado na ang utak mo sa mga ganon. Ano ka, blacklisted, mental, ano ko na, sarado ang utak mo. Kumbaga hindi ka open-minded. Hindi ka bukas sa isip mo para may makapasok na mabuti sa isip mo. Maraming ganong mga bashers tayo. Pero ang Jupiter's TV tuloy-tuloy, hindi nagpa-apekto sa mga bashers. So, doon tayo sa tanong, mayroon bang karapatan si Jupiter's TV na magtuturo ng negosyo? Ang sagot, tayong lahat mayroon, may karapatan. Basta siguraduhin may napatunayan. Kasi kung wala kang napatunayan, wala kang karapatan. No? Wala kang napatunayan. Kaya nagpiplex ako ng bahay ko. Ano ba ang naabot ng Jupiter's TV? Ang Jupiter's TV, guys, marami akong naabot sa buhay. No? Meron akong beach resort, no, sa Matabungkay. Dalawa yon. Jupiter Beach Resort Hotel and Restaurant, no? Dalawa. Pero nabinta ko na. Pero binanggit ko, ibig sabihin nagkaroon ako ng beach resort, Jupiter Beach Resort, kasi iyan isa sa mga negosyo ko na ibenta ko nung pandemic. So dahil sa pagnenegosyo ko, guys, kano yung isa 22 million, yung isa 17 million. Napakalaking mga negosyo na yon. Pero ang mga tinuturo ko, yung mga pinanggalingan ko, marami kasi akong mga negosyo ngayon, hindi na ninyo abot. Kaya hindi ko, katulad ng beach resort, hindi nyo naman naabot yan Pero kailangan kong banggitin para patunayan lang sa inyo, ano ba ang mga naabot ko para magkaroon ako ng karapatan ng pagtuturo. Kasi, ang ano dito, yung yung karapatan para makapagturo ka, no? Kasi halimbawa, sinabi ko tracking, nagkaroon ako ng mga tracking. Maraming sasakyan para mag-tracking. Totoo 'yun. Naging negosyo ko rin 'yun, no? Sabi ko nag-tracking ako, nag-ano ako sa company ng Nivea, hinahatid 'yun sa mga department store, SM, Robinson, Walter Mart. Yun, ang mga tracking yun, mga Nivea, mga pabango, iba-ibang klaseng mga pabango, at sa mga lipstick, mga chocolate, inihatid, tracking, at nag-tracking din ako sa EEI, yung mga tao ng mga EEI, umabot ng siyam yung L300 ko, bumabiyahe sa EEI. So yung mga ganon, binabanggit ko, guys, mga negosyo ko, hindi para nagyayabang tayo, kundi mga naabot para ma-encourage kayo na isang taong walang pinag-aralan, isang taong hindi nakatapos sa pag-aaral, ay naabot yung mga ganyan. Opo, para kayo mabubuhayan naman ng dugo na isang katulad kong hindi nakatapos pero naabot ang mga ganyang bagay. Pero hindi ko gaanong tinutukan yan na ituturo sa inyo dahil malaki po ang kapital, milyon-milyon po ang kapital ng mga malakihan na po. Tapos meron ako ngayon, 2 ang kumpanya ko ngayon. Jupiter Development, one-person corporation yan, OPC. Ang meaning ng OPC, one-person corporation. Jupiter Development. Nag-develop ako gumagawa ako ng mga bahay. No? Mga ceiling design. Gumagawa ako. Mga construction. Gumagawa ako. Mga dinidevelop na land development. Halimbawa, yung lupa, ipapatagin yun. Mga malakihan po yun, guys. Kaya hindi ko po maituro sa inyo. Kasi ang tinuturuan ko kasi dito yung mga mahihirap na mga pinanggalingan ko, yung mga pinagdaanan ko. At least binanggit ko ito ngayon, yung land development, mga malakihan po yan. Gumagawa ako ng yung mga kalsada, gumagawa ako. Ang isang company ko naman, supplier, no? LCM naman, magsusupply, nagbibinta ako ng mga industrial ceiling fan, mga malalaki po yon, mga malalaki po ang halaga nun.
No, ang dalawa nun 1.6 million, dalawang piraso lang 'yon. Ikakabit 'yon sa mga warehouse, mga malalaking pabrika, warehouse. 'Yon, hindi ko na ituturo 'yon in detalye sa inyo dahil useless lang, di nyo naabot 'yon, mga malalaki po 'yon. Gumagawa ako ng mga data structural cabling, mga call center, mga factoring, mga malalaki, data structural cabling, yung mga linya ng mga internet nila, no? Mga data structural, yan yung mga business ko, mga ngayon, mga malalaking business po yan. Mga gumagawa din ako ng mga covered court construction. Nagsusupply din ako ng mga computer. Nagsusupply din ako ng mga laptop, mga projector sa mga gustong mga mag-order. Nagbebenta din ako ng weather station, no? Mga weather station, mga rain gauge. Nagbebenta din ako, mga milyon-milyon po ang halaga niyan, guys. Marami po akong negosyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang mga pinagdaanan kong negosyo ngayon, ang mga negosyo ko ngayon, ang dami kong product. O nasa 100 na product ito. Meron akong fiber optic, widening ng mga fiber optic, pang malawakang installation, meron ako. Nag-install din ako ng mga CCTV, mga malalakihang ano, no? Ako gumagawa ng CCTV diyan sa sa Imos Command Center. Develop ako diyan, nasa 27 million. Malaki na yan, hindi ko pwedeng ituro sa inyo yan dahil useless lang, nag-aaksaya kayo ng oras sa pakikinig na hindi naman akma sa inyo. Binabanggit ko lang lahat para makita natin kung meron bang karapatan si Jupiters na magturo ng ano ba ang napatunayan niya ngayon, ano ba ang naabot. So, kaya ko ito binanggit, no? Marami akong mga sound system, nag-set up ako ng mga sound system, malawakang sound system, no? Napakarami, nag-aaspalto din ako, guys. Kalsada, i-aspalto ko kung may pumapasok ako sa government mga PhilJeps, no? Nandoon yung website ng PhilJeps, sumasali ako sa mga bidding. Bawa, may nakapost, may asphalt na 20 million, sasalihan ko yan. Pag nanalo ako sa bidding, di makukuha ko yung project. Pag matalo, talo din. So, ganun ang mga negosyo ko ngayon. Nag-install ako ng mga malakihang generator, no? Diyan sa Lucina, yung Peaceport dyan, Fisheries. Napakalalaki ng mga generator na ini-install ko dyan, no? Nag-install din ako ng mga solar. Halimbawa, warehouse, kakabitan ko ng solar, 12 million, 20 million. Yan yung mga project ko ngayon, no? Marami akong nagiging project. Nag-install din ako ng historical restoration din, guys. Yung mga bahay ni Rizal, no? Ako ang nagre-renovate, no? Mga bahay ni Andres Bonifacio, nire-renovate ko yan. Bahay ni Pasible, yung gumawa ng plug, nire-renovate yan, restoration, no? Diyan sa mga national historical, yung simbahan sa Sorsogon na 500 years old, nirenovate ko yun, guys, no? Binago ko yun, no? Yung sa Mulo Church, ako ang nag-restore nun. Yung 400 years old na bahay, mga simbahan doon, ako ang nagbago. So malakihan yun, tag 20 million, 15 million. So binigyan ko na kayo ng idea, ano ang negosyo ko, ano ang mga negosyo ko ngayon. So nagre-restore, marami akong mga negosyo, guys. So kaya ko binanggit yan para may idea kayo, no? May idea kayo para makita natin kung meron tayong karapatan. Ngayon, ang mga itinuro ko, yung mga maliliit na negosyo na pinagdaanan ko na isang first year high school lang, walang natapos, pero nagawa ang mga ganyang bagay. Saan ba nagsimula sa Jupiters TV? So, siyempre, nagsimula tayo sa mga maliliit na negosyo. No? Nagtinda ako ng asin, nagtinda ako ng pakbit, nagtinda ako ng mga gulay, nagtinda ako, mga prutas, nagtitinda din ako. Marami akong mga tao dyan sa prutas, vendor.
Ang pinakamarami kong tao yung pagtitinda ko ng tuyo. No? Umaabot ng 60 mahigit ang aking mga tao sa paglalako. May barracks ako sa Dasmariñas, may barracks ako sa Carmona, may barracks ako sa San Jose, Batangas, may barracks ako sa Laguna, sa may Santa Rosa. Nagkaroon din ako ng barracks sa may Santa Maria, Bulacan. So, sa pagtitinda ng tuyo, naglagay ako ng 12 na 15 na tao. 12 o 15 na tao yun, mahigit. Sa Bulacan, Santa Maria, sa may Parada, doon ako Barangay Parada, doon ako nagkaroon ng barak sa pagtutuyo. No? Napakarami kong doon, mga tao. Hawak na, nung 15 na tao, hawak na doon yung buong Bulacan. Kasi marami akong motor para maglako ng tuyo. So sa San Jose, Batangas, hawak na din doon yung buong Batangas kasi mga motor nga gamit ng mga tauhan ko. Dito sa may Laguna, Santa Rosa, marami akong mga tao, no? Sakop na rin, kakarating sila sa Santa Cruz, sa Calamba, naabot nila lahat 'yan. So, Dasmariñas, Cavite, buong Cavite, pati Muntinlupa, Metro Manila, abot din ng barracks ko sa Carmona. So, napakarami kong pinagdaanang negosyo yung pagtutuyo. Kaya hindi ako nagbablog para wala akong idea. Nagtinda ako ng asin, guys. Kumukuha ako diyan sa Rosario, Salinas, no? Kilala ako diyan ng mga supplier ng asin. Pati mga tuyo diyan, Bilaran. Kilala ako. Jupiter's TV, no? Kilala ako nila. Tapos nagtinda din ako ng isda sa Riwa. Hindi naman gaanong matagal kasi sinubukan ko lang isang kinsinas, isang buwan. Sinubukan ko. Parang negatibo ako diyan sa isda. Ituturo ko din yan. Pero sa pagpuprutas, sa barbecue, yung fishball, nagnegosyo din akong fishball, palamigan, diyan sa GMA, sa may Bulihan, Silang, sa barbecuehan, marami din akong tao sa mga barbecuehan. Nagninegosyo ako ng barbecuehan. So, napakarami ko. Iyan, iba-ibang panahon, iba-ibang nagtitinda, naglalako din ako ng bagoong dilis, bagoong tahong, bagoong na alamang, no? Nagtitinda din ako ng itlog, no? Bagsak-bagsak din ako sa mga tinda-tindahan diyan sa Imos, sa Bacoor, GMA, sa may Silang, sa may Dasmariñas, papunta doon sa 13. Nagtitinda ako diyan. So, ikot ko lahat, mga talipapa, mga maliliit na tindahan, binabagsakan ko ng mga itlog. Nagtitinda din ako kasi habang nagtitinda ka ng itlog, maisipan mo, anuhan mo rin ng mantika. Nagtinda din ako ng mantika, bagsak-bagsak din sa mga tindahan. No? Hanggang sa pinagsabay ko yung itlog at saka mantika, bagsak-bagsak sa mga tindahan. No? So, mga naranasan ko lahat yan. Yung fishball, guys, naranasan ko yan. Homemade, ako ang nagtitimpla, ako ang nagluluto. No? Marami akong mga pinagdaanan. Yung iba dyan, pakunti-kunti, hindi ko nadaanan. No? Paprangkahin ko kayo. Yung pritong manok, hindi ko nadaanan yan. Pritong manok. Pero ang mga katabi kong vendor, nakakuha ko ng idea. Saan sila bumibili, magkano ang kita. Kaya sinishare ko na din sa inyo. At meron din dyan, yung ibang, kaunti lang ang hindi ko nadaanan. Dyan sa mga binabanggit ko, guys. Pero karamihan nadaanan ko. Pero hindi ko binabanggit yan pag wala akong idea. Mga kasama ko na pag vendor ka kasi gilid-gilid ng kalsada, hindi lang ikaw Marami kang mga kasama dyan na nagtitinda din. So marami akong pinagdaanan na negosyo na nag-boom ang aking mga galaw. Bakit? Kasi sinasamahan ko, ang damdamin ko nandoon. Ang damdamin ko nandoon sa aking ginagawa. Ano man ang negosyo ko, ano man ang trabaho ko, nandoon ang damdamin ko, sipag, sakripisyo. Halos walang tulog, 4 na oras lang ang tulog ko araw-araw. Ganun kasi guys, pag meron tayong pangarap, no? Hindi ako katulad sa iba na hindi binibigay ang the best. Hinahaluan pa ng bisyo. So, babagsak ang negosyo. Hindi ako katulad ng iba na magtinda lang kung gusto. Pag tinatamad, hindi na. So, danas ko yan guys, yung mga pasikot-sikot sa pagninegosyo. Kaya ako ngayon, nag-share. Yung binabanggit ko, marami akong sasakyan. Opo, marami akong sasakyan guys. No? Marami. Pag lumagpas kasi sa 2 o
o 3, marami na yun. More than 1. Marami na yun. Sa akin, nasa 11 yung sasakyan ko. Meron akong 2 Elf. Meron akong 2 Elf. May Hilux. Meron akong Hyundai H100. Meron akong mga L300. Meron akong boom truck. Meron din akong mga sasakyang personal, Everest, Fortuner, Santa Fe, Navara, Hilux, Trailblazer, no? Mga sasakyan ko. So, binabanggit ko yan para hindi ipagyabang sa inyo na ano ba ang naabot natin? Bakit tayo nagkaroon ng karapatang mag-share, magbahagi? Para paniwalaan tayo na itong tao na to successful. Kaya ang mga sasabihin nito, pakinggan ko. Ganun ang purpose. Hindi tayo parang banggit ng banggit para magyabang, para guys, hindi yun. Ano pa ba ang makukuha ko dyan? Magkapira ba ako para Hindi. Ang purpose ko para mag-share. Kasi mag-share sa inyo ng mga pwedeng pagkakitaan, no? Kasi gusto ko ibahagi Kasi wala akong pinag-aralan nga, mahirap lang kami. 12 kaming magkapatid. Ang mama ko housemaid. 1.5 ang isang buwan, 2.5 noon. Ang papa ko naman farmer sa hindi namin lupa. 12 kaming kapatid, walang nakatapos. Ang mga elementary lang. Ako lang yung nakatungtong ng first year high school dahil nag-working student din ako. So marami akong mga pinagdaanan na mga buhay-buhay sa pagninegosyo. Meron akong bahay sa Cedar, Carmona State. May bahay naman ako sa Silang, may Sabutan. Meron naman akong bahay sa probinsya kung saan kami nakatira. At hindi basta-basta na bahay lang yan, guys, no? Talagang malaki ang gastos. Kaya yan ang mga sinasabi ko sa inyo. Meron ba tayong karapatan para magbahagi? Kayo na po ang magsabi, meron tong karapatan si Jupiter dahil successful naman. Kasi ang walang karapatan, yung walang napatunayan. Ganahan ka kaya makinig sa isang taong nagdadaldal na hirap makakain sa isang araw? Kayo ang nun, mga basher, makinig kayo. Yung mga walang napatunayan sa buhay, pakinggan nyo kaya? O basta lang na may masabi kayo? Kung kayo, kasi bihira lang kasi yung katulad ko na nagtuturo ng business. Babalikan pa yon para ibahagi. No? Ako kasi, nagtuturo ako ng business, mga pinagdaanan ko, binabalikan ko para ituro sa inyo. Pero yung iba, pag umaahon na kasi, hindi na nila, keep silent na sila Wala na silang pakialam. Ako hindi ganon. Ibabahagi ko sa inyo, isi-share ko sa inyo ang aking mga pinagdaanan na pwede nyo ring magiging daan. Ano ba ang strategy ni Jupiter's TV? Siyempre, ang pinakasikreto ko talaga, number 1, siyempre, yung panalangin. Ang Diyos talaga, lagi kong hinihiling na sana, Panginoon, bigyan mo ko ng makaahon. Gusto ko makatulong sa aking magulang, aking mga kapatid. Gusto ko matulungan sila, ang aking mga magulang, mabigyan sila ng magandang kasi nasaksihan ko ang kanilang paghihirap. Bata pa ako, lumiwanag ang araw sa kanilang batok, lulubog ang araw sa kanilang batok. Ibig sabihin, nasa pagbubungkal na ng lupa sa madaling araw pa lang hanggang sa lulubog ang araw, nandoon pa rin. Nakikita ko ang sakripisyo ng aking mga magulang. Kaya nanalangin ako palagi na sana bigyan ako ng kaunting trabaho, sipag. So inaaral ko ano ba ang sikreto dahil wala na rin naman chance na mamasukan ako kasi ng mahaba ding panahon sa pagja-janitor, naging construction boy, nag-alaga ako ng manok poultry sa pulang lupa sa Pandi, Bulacan, na Santa Maria, Bulacan. Tapos nagiging houseboy ako, taga-alaga ng mga aso dyan sa Mandaluyong, 3,500 ang isang buwan. Tapos nagja-janitor na ako,
Tapos, nag-construction pala muna. Diyan sa Makati Avenue, yung Antil Tower dyan. Kasama ako dyan sa, hahakot ng mga pipe. No? Nag-construction ako. Tapos, nagja-janitor na ako, janitor. Hanggang sa, marami akong napasukang janitor dyan sa Tutuban Mall, sa Divisoria, Tayuman, dyan sa ano. Tapos, nagja-janitor ako dito sa may Mall of Asia. Nagja-janitor din ako dito sa Dasmariñas, ang pinakahuli kong pagja-janitor. Nag-janitor ako sa may pagawaan ng pabrika ng pintura, ng Dibis. Janitor, supervisor ako dyan ng mga janitor. Hanggang sa nagiging, ako guys, nagiging nagninegosyo ako. Kasi baon ako sa utang, iba ang nagkuha ng aking sweldo. Iba ang nagkuha ng aking sweldo sa janitor. Kasi nakasangla yung ATM ko, patubuan. Yung nagpatubo, yun yung kumukuha ng withdraw ng aking ATM sa sahod ko. So, kaya ang motto ko ngayon, nasa negosyo ang pirang pangtupad sa pangarap. Kung ikaw may pangarap ka, nasa negosyo, wala sa pamamasukan. Bakit? Hindi ako ignorante sa pamamasukan, sa mga minimum wage. Galing din ako dyan. Kaya saksi ako, binata pa ako nun. Kulang pa rin sa sarili ko ang kita. Kaya maraming mga bashers tayo na nagsasabing, may mga pangarap din kami. Oo nga, may pangarap kayo. Hindi ko naman sinasabing wala kayong pangarap. Kaya nga ako nag-i-encourage na ang pangtupad sa pangarap, ang pirang pangtupad sa pangarap mo, nasa negosyo, wala sa pamamasukan. Malinaw yan. Nasa negosyo, wala sa pamamasukan. Kasi ang pamamasukan nga, kung meron kang bibilhin para sa mga anak mo, hindi mo mabibili. Meron kang bibiling gamit sa bahay, hindi mo mabibili. Kasi ang kita mo sa pamamasukan, minimum wage, ay pangkain lang, pang-recover, survive lang sa araw-araw. Kayo naman ang nakakaalam, guys. Kayo, meron namang iba dyan na kumikita, pero hindi naman mga minimum wage, hindi naman breadwinner, kaya okay na sa kanila. Hindi para sa kanila yung vlog ko. Ang sa akin, yung matuto kayo ng mga negosyong mga maliliit na mga pinagdaanan ko, ay dapat bigyan nyo ng pansin, kayong mag-asawa. Nag-i-encourage ako, panuorin ninyo sa aking YouTube channel. Yung management, itinuro ko by experience ko naman. Ako lang, wala naman hanapin nyo, pati sa libro, wala yon. Yung pagtuturo ko ng budget management. Kasi galing lang sa aking mga experience yon. Hindi nyo mahirap intindihin, hindi nyo mahirap unawain. Huwag kayong magnegosyo pag hindi nyo napanood yung budget management, yung pamagat. Budget management, napaka-importante yun guys. Makikita ninyo. Yun, mga galing sa aking mga pag-aaral sa mga negosyo. No? Kaya, ako nagbabahagi sa inyo. Yung sinasabi ko din na ang asawa ko, manager siya sa bangko, sa Citibank. Pinatigil ko. Totoo po yun. 2014, pinatigil ko siya. Ang negosyo ko kasi mga daing tuyo. Kaya ko siya naman pinapatigil. Ang asawa ko kasi Air Force. Anak din siya ng Colonel, guys. No, Air Force. Ang asawa ko Air Force. Nagpalit ng kurso, accounting, nagiging din siya, Citibank, dyan sa may Ayala. Hinahatid ko siya dyan para doon siya naka-assign. 200 pamasahin niya, balikan, 2 oras doon, 2 oras pabalik. Grabe, ang hirap. Kaya, siyempre may anak kami, kaya yun ang dahilan bakit ko siya pinaresign na 50,000 plus. Mga ganun kasi ang mga sweldoan ng mga manager guys 50,000 noong mga 2014. Kung tumaas man ngayon, di ko na alam kung magkano. Pero mga sweldo noon, mga ganun, 50,000 plus. So, pinaresign ko. Biro mo guys, hindi ko sinabing pinaresign para sinabi lang sa inyo para ako ay nagyayabang. Hindi. Pinakita ko lang kung gaano ka-powerful ang negosyo pagtitinda. Isang taong walang pinag-aralan, first year high school lang, tapos pinaresign yung nakatapos, manager pa, pinaresign. O di, pinakita ko, sinasabi ko, yung mga bitter, yung mga mapait ang budi, mga bashers, di nila matanggap yon. Manager na,
Kasi maganda nga ang negosyo. Ang nasa negosyo talaga. Kumikita ako ng 200,000. Isang buwan, 300,000. Isang buwan sa pagninegosyo ko ng tuyo. Marami akong mga tao. So, kaya ko nang takpan yung kanyang Importante, kasi umaalis siya madaling araw para hindi siya malate. Pag dumating siya, alas 9 ng gabi. Umalis siya, tulog ang mga bata. Pagdating, tulog ang mga bata. So, sabi ko, mag-resign ka na dyan. Kaya sinabi ko, mag-resign. Pero ang ibig sabihin ng sinasabi ko ay powerful ang negosyo. Powerful ang negosyo. Kaya niyang parisignin yung may tungkulin na, may degree na sa tungkulin sa isang company. Tapos bigla mo parisignin. So, sinasabi ko lang guys, para ma-encourage din kayong mag-business. Kahit maliit lang. Ako, nagsimula ako sa asin. No? Nagsimula ako sa mga maliliit. Lako, yung pakbit, napakagandang negosyo. Panuorin nyo step by step sa aking YouTube channel. Yung pakbit, napakaganda na negosyo yon. Di kayo magsisi nun guys. No? Yung pakbit, yung meron kayong anak, isang pamilya kayo, yung asawa mo taga-gayat, 5,000 lang, pwede na kayong magnegosyo ng pakbit Gayatin, yung asawa mo taga-gayat, yung lalaki taga-lako. Kung meron kayong anak na dalagita o binata, maglagay kayo ng 20 na balot sa lamisa sa gilid ng kalsada, daanan ng tao, pabantayan mo sa isa. Tapos yung isang babae din na dalagita, doon naman sa kabilang side, daanan naman papunta doon. Maliit lang na lamisa, maglagay kayo ng 20 na balot na pakbit. Grabe guys. Sabi ko nga sa inyo, isang taon lang milyonaryo kayo sa pagninegosyo ng pakbit kung masunod nyo ang strategy ko. Mga teknik, hindi ka kasi pwedeng magnegosyo na atake ka na lang ng atake na wala kang kaalaman. Baka mabankrupt ka. Kaya ako, yung mga binibigyan ko nga ng mga kapital, marami akong binibigyan ng mga kapital. Saksi naman kayo. Karamihan. Saksi kayo dahil yung ibang mga bagong followers, di pa sila nakasaksi. Pero marami akong binigyan ng mga kapital, bumagsak, bankrupt, laglag kaagad. Ang kanilang pagninegosyo, nangalaglag kaagad, bankrupt, walang direksyon. Kaya ako, bago ako mamimigay, after kong magturo ng negosyo, saka ako mamigay ng kapital pag na-upload. Para yung mabigyan natin ng kapital, manood sa ating YouTube, para yung pirang binigay nating 10,000 panimula, may direksyon yon. Mayroon silang alam, may pattern. Hindi nila ko ibili ng walang kabuluhan. Kaya yung mga binibigyan simula nung September hanggang November, ang nabigyan natin ng kapital 38. So 380,000 yung naipamigay ko. Hindi kasali yung mga consolation price, yung tagli 5,000, tagwa 1,000, tagpa 500. So marami tayong binigyan ng kapital. Kaya naisip ko, magtuturo na muna ako ng mga negosyo bago ako mamimigay uli ng pangkapital. Para yung bibigyan natin ng tagsa 10,000, yung walang-wala, ay may idea na sila kung ano ang ininegosyo, paano magnegosyo, paano magsimula, makapanood sila sa ating vlog ng pagtuturo. Kaya after kong magturo, ituro ko muna lahat yung aking mga kaalaman sa pagninegosyong mga maliliit bago ako mamimigay para meron kayong mapagpili ang ininegosyo. At sulit ang advice, sulit ang Guys, sana naintindihan nyo ang aking pagtuturo. Hindi ako mayabang. Hindi ko rin kailangang mag-vlog para kumita. Hindi yan ang source of income ko. No? Kailangan ko lang mag-vlog para ibahagi, i-share. Ito ang tanging paraan para ma-spread o makaturo tayo ng malawakang pagtuturo sa ating mga followers ng pagninegosyo. Pero hindi naman ako katulad sa ibang vlogger na ang source of income pagbablog. Hindi ako nagbablog para kumita o yumaman. Mayaman na ako, paano akong guys. So, yan ang mga sinasabi ko sa inyo. No? Makapagsalita lang kayo, makapagdaldal lang, basta lang may masabi, ay okay na. Pero alam nyo, yung mga negatibong tao, walang magandang paruroonan. Yung mga negatibo, tandaan natin guys, ako nag-aalok ako ng mga, encourage ako ng pagninegosyo, nagmumotivate. Kasi baka sakaling yung maniwala sa atin ay makakaahon din sa kahirapan. Huwag kayong magnegatibo. Huwag nyong gayahin yung ibang mga negatibo. Positive kayo. Kasi sarili nyo din, pamilya nyo din ang aahon kinabukasan sa kahirapan.
Guys, kung hindi kayo makinig sa mga negatibo, lahat, kahit saan ka lilingon, may mga negatibo. Punta ka, lingon ka sa kaliwa, kanan, may mga negatibo. Kung magpaapekto ka, maapektuhan ang pangarap mo. Kaya ang advice ng Jupiter's TV, moving forward, direction ka. No? Dire-diretso lang. Para kang yung kalisa ng kabayo. Yung kabayo nakalagay ng sa mata. Nakagano, no? Para hindi ma-distract sa gilid. Maraming negatibo. Di rin maraming ma-distract dito sa mga gilid. Marami ding negatibo. Ganun ang kabayo. Ma-distract siya sa mga dumadaan dito sa kabila. Ma-distract. Kaya nilagyan para dire-diretso lang siya sa isang direksyon. Guys, no? So, napakaganda. Masarap magnegosyo. Magtulungan kayong mag-asawa sa pagninegosyo. Kung meron kayong mga anak, mga dalagita at binata na pwede nang makatulong, patulungin ninyo. Pagkagaling sa school, palatagin nyo ng pakbit sa lamisa sa gilid ng kalsada, daanan ng tao. Ganon din yung isang binata, maglagay din. Habang ang asawa tagagayat naman sa bahay, ang lalaki taga-lako, umulan, umaraw, magtinda kayo, panuorin ninyo ang aking mga video para ma-encourage kayong magnegosyo, guys. Nasa negosyo ang pirang pangtupad sa pangarap at laging yung tandaan, hindi lahat ng panahon tayo ay malusog, malakas. Ngayon ang tamang panahon na tayo ay malusog, maliksi, gawa tayo ng paraan. Ang kinakain natin, bitsin araw-araw. Pwedeng anytime magkasakit tayo, diabetes or kidney, para tayong mamumulubi, hingi. Hindi lang ikaw ang masasaktan pag may sakit ka, pati anak mo, asawa mo. Kaya be concerned sa ating kalusugan na dapat panahon na ngayon para magnegosyo ka, may maipon, may madukot-dukot, dire-diretso ka sa pangarap mo. Magsimula na kayong mangarap ngayon. Salamat sa inyong pakikinig. Ito si Jupiter's TV na nagsasabi sa inyo ng tili bye-bye.